Magandang araw sa ating lahat at welcome pong muli sa ating channel. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang bagay na sa tingin natin ay dapat nating pansinin dahil parang sinyalis na nga ito ng malapit ng pagbabalik ng Lord Jesus Christ. Siguro ay marami na sa inyong nakapanood nito pero subukan natin itong pag-aralan sa video ngayon. Noon kasing 2022 ay naidaos ang isang malawakang kompetisyon ng iba't ibang mga laro sa Birmingham. Ito ang tinawag na Commonwealth Games 2022. Ang Commonwealth Games po ay isa rin sa mga pandaigdigang palaro na kasapi ang iba't ibang mga bansa at ito ay sineselebrate every 4 years. Mayroon pong nag-trending na video na pinalabas sa pagbubukas ng Commonwealth Games at hindi nga po maikakaila na harapang ito ay tumutukoy sa pagkahari o pagpapakilala ng Antikristo. Bakit naman? Dahil ang pinakasentro ng pinalabas na video ay isang napakalaking bakaw toro na alam naman nating may mensahe. Ngunit ang pinagtataka po natin ay bakit kaya ang daming tao na kahit na alam siguro ang meaning nito ay parang baliwala lang. Ito po yung video na ipinalabas ng BBC at sa intro ay makikita ang Big Bang Theory umano na may sumabog sa kalawakan at nahulog ang ilang mga maliliwanag na mga bato at nagkalat ito sa lupa na kinuha naman ng iba't ibang mga lahi ng tao at pwedeng kasama na rin si Darna. Kung kabisado niyo po ang Biblia ay papasok po agad sa isip ninyo ang mga nahulog na anghel mula sa langit nang magkaroon ng digmaan noon. Ito po yung nasusulat sa Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Nagdigmaan sa langit, nakipagdigma si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. Lumaban sa kanilang dragon at ang mga anghel niya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Niwala ng lugar sa langit para sa kanila. Itinapon palabas ang isang napakalaking dragon. Siya iyong ahas na mula pa noong unang panahon na ang tawag ay Diablo at Satanas. Siya iyong nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa at itinapon din kasama niya ang kanyang mga anghel. Kapag itutuloy pa natin ang panonood sa video ay ipinakita ang mga taong nagsasayawan kung saan nagtipon daw sila para itayo ang Tower of Babel. Saka ipinakita na tumaas ng kaunti ang tore at ipinakita din ang pagkakatipon ng mga taong nakakuha ng kristal na nahulog mula sa langit at pwedeng kasama na nga dito si Darna. Kumbaga ay nagtitipon ng mga nagkawatak-watak na mga fallen angels sa lupa. Kung babalikan natin sa Biblia sa Old Testament ay ipinatayo ng mga tao ang physical na Tower of Babel nang magkaisa sila noon at iisa pa lang ang kanilang wika. Nasusulat ito sa Genesis chapter 11 verses 3 to 4. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Tandaan po natin ulit na ang mga nasusulat sa Old Testament ay foreshadow po ng magaganap sa New Testament at maging sa ngayon hanggang sa araw ng pagbabalik ng Lord Jesus Christ. Tandaan po natin na marami ng mga propesiya sa Biblia ang naganap na at aabot na ito sa mahigit 2,000. Samantalang yung iba ay magaganap pa lang. Kung nakafocus ang laban noon sa mga pisikal na nakikita ng mata, sa panahon naman natin ngayon, simula nang matapos ng Lord Jesus Christ ang kanyang misyon ay nasa spiritual na ang laban. Kaya malaki rin ang posibilidad ng pagpapakita ng pagpapatayo ng tore ng Babel sa video ito ay mensahe na nakatayo na ang grupo ng mga elite na tao na Antikristo. Kasi yung mga fallen star na nakuha nila noong una ay nagpapahiwatig na may kasama din silang mga fallen angels at totoo pong may mga fallen angels na nagkalat na sa lupa. Halimbawa na lang po yung mga nakikita ng iba na mga kapre o duwende. Sila yung mga halimbawa ng mga fallen angels na ngayon ay tinatawag ng ilan na engkanto o kaya ay yung mga hindi nakikita. Tandaan po natin na 1/3 ng original na bilang ng anghel mula sa langit ang nahulog nang magkaroon ng digmaan sa langit. At alam nyo namang milyon-milyon ang bilang ng mga anghel. Ito ay nasusulat sa Revelation chapter 5 verse 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyon-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Kung kukunin po natin ang sagot ng 10,000 times 10,000 ay 100 million. Kahit sabihin na natin na kalahati lang ng bilang nito ang nahulog sa daigdig, edi talagang maraming nagkalat sa paligid. Ngunit huwag tayong matakot dahil nga mas mataas pa rin tayo sa mga anghel. Basta alam natin ang ating pagkakagawa kung sino tayo at kung ano ang koneksyon natin sa Diyos. Kung hindi mo pa napanood ang video ito ay panoorin mo rin ito nang sa ganoon ay hindi ka na naman mag-comment dyan sa baba na sabihin mong mas mataas ang anghel kaysa sa iyo. Balik tayo sa video. Kalaunan pa ipinakita ang mga taong parang may sungay umano at nakita nila ang paglabas ng mga babaeng may mga hawak na chains o tanikala at hinihilang isang malaking toro habang sila ay pinapalo ng naka-armor na bantay.
kalaunan pa ay biglang nakawala ang toro at nag-amok kaya nagtakbuhan ng mga tao. Pero itong pansinin nyo, lumapit yung mga taong nakakuha ng mga kristal at gamit ito ay nagawa nilang mapaamo yung baka. Kung iisipin ay parang muling nakita yung mga fallen angels at yung master nila na tinatawag noon sa unang panahon sa Bible na Baal. Kung mapapansin nyo rin sa pagsasadulan ng babae ay para itong larawan ng isang palabas na ipinakita sa mga bata. Ito po yung pagpapaamo ng bida sa animation movie na How to Train Your Dragon. Ganito po kasi yung tagpo na nilalapat ng tao yung kamay niya sa ulo ng toro o kaya ng dragon. At kung sa Biblia mo ito titignan ay parehong representasyon ng Diablo ang dalawang uri ng hayop na ito pag ito ang sinasamba. Yung dragon ay walang iba kundi ang Diablo at maraming beses na sinabi na nga po ito sa Biblia, lalo na sa Revelation. Samantalang yung baka naman ay yung ginawang Diyos-Diyosan ng mga Israelita nang mawala lang saglit sa kanilang piling si Moises. Ito kasi yung sakit ng mga tao noon, Israelita man o Hintil. Ginagawa nila ito noon na ikinagagalit ng Diyos ng maraming beses. Nasusulat sa Jeremiah chapter 7 verses 8 to 11. Pero tignan ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingan na walang kabuluhan. Kayo ay nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasaksi ng may kasinungalingan, naghahandog ng mga insenso kay Baal at sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Pagkatapos, lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo kung saan pinararangalan ang pangalan ko at sinasabi nyo, ligtas tayo dito. At pagkatapos, ginagawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Anong akala nyo sa templong ito na ginawa ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Nagigita ko ang mga ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito bang video ay ginagawa natin ng reaksyon at review nang sa ganun ay huwag na huwag po natin itong tularan kung ayaw po nating ma-reject sa paningin ng Diyos. Ayan nga po mga kapatid, harap-harapan na pinapakita ang pagsamba ng mga tao sa toro na iyan at naging magkakasama na raw sila. Kumbaga ay peace treaty. Ito ang isang dahilan kung bakit masasabi natin na talagang malapit na ang pagdagit sa atin ng Lord Jesus Christ. Pagkaraan pa ay pinakita daw na tila ng hinaulit ang toro na animoy na sugatan. Pero dumating ulit ang mga taong may hawak na kristal at pinalibutan ng toro at winawagayway nila ang mga kristal of fallen angels. Ipinakita pa ng malapitan ng mukha ng toro na nakasulat ang power o kapangyarihan sa kanyang mukha. Ikaw kapatid na nanonood ngayon, anong pumapasok sa isip mo sa pagkakakita pa lang sa nakasulat sa mukha ng toro na power? I-comment mo na yan sa baba. So ito nga po ang harap-harapang pagpaparamdam ng nalalapit na paglabas ng Antikristo. Habang pinapanood ko pa ito ay sinasabi pa ng host na magiging simbolo daw ng light at power ang toro, habang pinapakita naman ang mga ututong tao na sinasamba ang toro. Hindi nila alam na mas mataas sila kaysa sa kanilang sinasamba. Sa part naman na ito kung saan tuluyan ng tinanggal ang nakatakip na armor sa mukha ng toro ay naiisip kong ito siguro yung representation ng araw na magpapakilala ang Antikristo sa harapan ng mga tao, kung saan papalibutan siya at sasambahin ng mga tao para daw sa pagkakaisa. Nasusulat sa Exodus chapter 32 verses 1 to 4. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ng mga gintong hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Sa talatang ito ay pinapakita kung gaano lang katanga ang mga tao na kahit na alam nilang may Diyos na lumikha at narinig nila ang tungkol sa Kanya ay matigas pa rin ang kanilang mga ulo dahil mas nais nilang sambahin ang toro. Sa panahon ng mga Hudyo na kasama ni Moises ay pisikal na toro ang kanilang sinamba. Ngunit ang totoo ay nangyayari na ito ngayon dahil ang espiritu ng Antikristo ay nagkalat na sa mundo. Ito yung nasa 1 John chapter 2 verse 18. Mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kung napanood nyo ng mga video na naipost namin tungkol sa espiritu ng tao, kasama ang sinful nature,
At ang Holy Spirit at ang nabubuhay nating divine nature ay konektado rin po rito yung espiritu ng Antikristo. So siya po yung kalaban na espiritu na nagsasabi sa atin na makasalanan tayo at magkasala pa tayo. Ngunit darating pa rin yung araw ng paglabas ng pinaka-Antikristo na makikita rin ng mata ng mga matitirang hindi naniwala sa Panginoong Hesukristo. Kung napanood nyo na ang tungkol sa rapture na naipost kong video ay naipaliwanag na po natin dito na mauuna po muna ang rapture bago ang tuloy ang pagdating ng Antikristo at pagkasira ng mundo. Sa video ito ay napag-usapan natin ang tungkol sa kung bakit mauuna ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo bilang groom bago siya babalik bilang isang leon na mandirigma. Kung nais mo itong malaman ay panoorin mo rin ang video ito. Balik tayo sa topiko. Base pa lang sa video na ito ay mapapaisip ka na talagang nalalapit ng masyado ang pagdagit sa mga natatakan ng Santo Espiritu. Ganito po kasi yon. Ang Santo Espiritu ang pinadala ng Lord Jesus Christ bilang guidance and counselor natin. Nang sa ganon, kahit bumalik na sa langit ang the Word na glorified body ay kasama pa rin natin siya bilang Holy Spirit. Kaya para sa mga hindi pa tumanggap ay tanggapin nyo na ang Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior at magpasakop tayo sa Kanya sa ating buhay. Nang sa ganaw na ay mapasailalim tayo sa Kanyang pag-ibig. Kapag po kasi ang pag-ibig niya ang nanalo sa atin ay tiyak talo ang kalaban. Nasusulat sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Wala po palang laban ng anumang klase ng kasalanan kapag ang kanyang pag-ibig ang nagbunga at patuloy na nagbubunga sa atin. Balik po tayo ulit sa video ng toro. Pagkatapos mapayapa ang toro ng mga taong may hawak na kristal ay pinatayo nila ito sa gitna ng oval. Saka sa labas ay nagmarcha na ang mga tao na nagmula sa iba't ibang bansa. Parang pinapahiwatig nito ang pagpapasakop ng buong mundo sa kapangyarihan niya. Kaya sana naman hindi masali ang Pilipinas sa nagmamarcha sa paligid ng toro na ito. Kung tignan natin ay makikita nyo na may Asian, mga itim at mga mapuputi. Lahat ay nasa ilalim niya na masaya sa kanyang pamumuno. Nasusulat sa Revelation chapter 13 verses 4 to 9. Sinamba nila ang dragon na nagbigay ng kapamahalaan sa mabangis na hayop. Sinamba nila ang mabangis na hayop. Sinabi nila, sino ang katulad ng mabangis na hayop? Sino ang maaring makipaglaban dito? Binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng dakilang salita at mga pamumusong. Binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy sa loob ng 42 buwan. At binuksan niya ang kanyang bibig na namumusong laban sa Diyos at laban sa kanyang pangalan at sa tabernakulo at sa mga nananahan sa langit. Binigyan ito ng kapamahalaan upang makipagdigma laban sa mga banal at upang lupigin sila. Binigyan niya ito ng kapamahalaan sa bawat lipi at wika at bansa. Ang lahat ng mga nakatira sa lupa ay sasamba sa kanya. Sila ng kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ito ang korderong pinatay mula nang itatag ang sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig. So nakakatakot ang mensaheng ito kung paiiralin natin ay ang takot. Ngunit huwag po natin kalimutan ng mga ito ay mangyayari ayon sa timetable ng Diyos. Wala pong makapagsasabi kung kailan dahil ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito magaganap. Ang pagfokusan nating mga tao ay ang sambahin natin siya sa ating mga gawa. Tandaan natin na binili na niya tayo ng kanyang dugo at tayo mismo ang kanyang templo. Ang Holy Spirit ay kasama natin palagi at nagkakaroon tayo ng communion sa kanya kapag palagi lang tayo magdasal ng taimtim at ng taus-puso at magbabad sa pagbabasa ng kanyang salita kada may oras tayo. Kung wala naman po ay paglaanan po nating bigyan ng oras ang pagbabasa ng kanyang salita dahil dito po natin nakukumpirma ang sinasabi sa atin ng banal na espiritu. Nasusulat sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Ito nga pong sinabi ng Diyos at alam natin na siya ay faithful sa kanyang mga salita. Hindi siya nakakalimot at palagi siyang nakaabang basta bigyan lang natin siya ng oras at panahon. Kilalanin pa natin kung sino siya dahil sa parang ito ay mas makikilala rin natin kung sino tayo sa kanya. Tandaan po natin ang kanyang pangalan na Emmanuel na ibig sabihin ay palaging nasa atin o God is with us. At ito po ay dahil sa kanyang Holy Spirit na nakatira sa atin. Ginawan lang natin ng video ang toro na ito, hindi upang takutin kayo o bigyan ng kaba, kundi ay para maisip natin na hindi ito oras para mag-relax-relax tayo. Dahil kung titignan natin ang kalaban ay puspusan na sila sa paghahanda para mas mapadami ang mahulog sa apoy.
Kaya dapat ay puspusan din po sana natin ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gospel at hindi po relihiyon. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Lord Jesus Christ. Dahil nasusulat po sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sana nga po ay may natutunan pa rin kayo sa videong ito. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.